Hello po. Oh, kaway-kaway. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay. Oy, Si Nay, Sister Carmen, hello Sister po. Carmen Magandang yan. umaga po. Barangay 102. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Linggo-linggo, kung hindi lang ako may ibang lakad, sometimes kasi may lakad ako sa araw ng linggo, hindi ako nakakadalaw. Pero pag wala naman akong lakad, masitwit, nakikita nila ako, nakikita ko sila. Ngayon, sa pagdalaw o sa bisita, huwag pagdalaw kasi maganda yung pangit yung pagdalaw. Pagbisita, upang magdala ng salita ng Diyos. Ito ang Biblia. Kaya po dinadalang ko sila ng mabuting balita. Unang-una, si nanay, senior citizen na, at hindi na capable na maglakad-lakad pa. Dito na lang siya bahay. Si Sister Carmen, siya po ay PWD. Wala na rin siyang kakayahan, lumabas pa. Kaya dito na lang sila tahanan ni nanay, araw-araw. 24/7 sila nagkikita. Kanya lang, yung kasabihan, baka, di ba yung kasabihan, baka magpalit ang mukha natin. Araw-araw. Araw-araw. Kasabihan lang yun, kaibigan. Ang mahalaga, malakas Strong. sila. Alam niyo po sa Biblia, pag mahina ka, ang kalakasan matatagpuan mo sa Biblia. Ano po? Kaya po maraming nagpapakamatay ng mga tao kasi po hindi po sila marunong tumingin sa aral ng Diyos. Kaya sila po ay nalulugbok sa iba't ibang klaseng problema at ang ginagawa nila ay ang kamatayan. Mas ninais pa nilang mawala sa lupa. Noong araw po, meron po akong na Bible study. Sa po siyang stroke. Sabi ko, ilang taong ka na? Mahigit lang siya 50. Bata ka pa ako. Pero sabi niya sa akin, gusto ko na nga mamatay eh. Bakit naman ka ako? Bagamat nalang ko may sakit siya kasi meron na siyang ginaganyan para makalakad. Hindi ko alam anong pangalan niya. Yung nga sinabi niya, may sakit siya. Kaya karamihan ng may sakit, ang gusto kasi nila, pag lumapit sila sa Diyos, antimano, yung gusto nila, ibigay ng Diyos kagad. Ginagawa nilang magikero ang Diyos. Ganyan po kasi ang tao. Mainipin ba sila? Tayo po, ingi lang tayo ng ingi. Ang tanong, pinasalamatan ba natin ang Diyos? Halimbawa, nung araw meron po ako napangaralan mga matatanda dyan sa Tondo General Hospital. Para nilang tahanan yung isang kwarto. Oh, doon sila. Napakapalad nyo kako. Itong kwartong ito, tahanan na ninyo. Meron kayong gwardya. Meron kayong nurse. Meron pa kayong doktor. May gamot pa kayo. Mga senior citizen po sila. Nang tinanong ko sila, ano yun mga lasose, ganitong oras din, tinanong ko, sino po nagpasalamat sa inyo sa Diyos nung magising kaninang umaga? Isa lang ang sumagot. The rest, hindi sumagot. Ibig sabihin, nasa ganun silang sitwasyon, hindi man nila mapasalamatan ng Diyos. Sabi ko, Pero pinakamaraming taga India. ang ano ninyo, ang papalad ninyo, pero hindi nyo mapasalamatan po ang Diyos, sabi ko gano'n sa kanila.
Alam niyo, yan pong problema sa tao. Hindi nila ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Halimbawa, natulog ka sa gabi, sa umaga, nagising ka, dapat pasalamatan mo ang Diyos. Isipin niyo, sabi ko, siguro kaya nyo ayaw yung pasalamatan ng Diyos kasi nga nakaratay pa kayo dito sa ospital. Hindi pa kayo umuwi. Mali po yun. May sakit ka, wala ka sakit, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Kasi po yung nilalangap nating hangin, nabigay ng Diyos, libre. Isipin niyo po, pag sa ospital ka, nagpasaksak ng oxygen, bayad. Oh. Pero bakit sa ospital, pinasasalamatan mo pa ang doktor? Ay, doktor, salamat po. Bakit ang Diyos hindi mo siya kayang pasalamatan? Kaya po, ang sabi ng Biblia, lahat po tayo nagkasala. Ang gusto po ng Diyos, sundin ang kanyang utos. Sundin ang kanyang utos. Tingnan niyo po yung nakasulat sa Biblia. Babasahin ko po sa inyo. Pero bago tayo magsimula, lalapit muna tayo sa Diyos at tingin ang kanyang tulong. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit lupa, mga bagay na narito. Samahan kami ng aming pag-aaral ng iyong salita ni Nanay at ni Sister Carmen. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang sabi. Ganito ang nakasulat. Unang 1:3-4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kapag yung utos ng Diyos nilabag mo, yun po'y kasalanan. Yan ang nangyari sa unang mag-asawa ng Biblia, Adan at Eva, Adan. Kaya po sila nahulog sa kasalanan. Wala po sila kasalanan eh. Wala. Pero nang labagin nila ang utos ng Diyos, nang hindi nila sinunod ang utos ng Diyos, doon po sila nagkasala. At dahil nagkasala si Adan at Eva, may kalagip na parusa. Isipin niyo po yung ginalalagyan puno ng prutas, masasarap na pagkain. Hindi na sila kailangan magtanim. Hindi na. Pero nung magkasala po sila, ang sabi ng Diyos kay Adan, Adan, magbuhat ngayon sa iyong paghihirap, magbungkal ka sa lupa bago ka kumain. Kaya ang tao po, isinumpa ng Diyos noon dahil po sa kasalanan. Kaya tingnan nyo ngayon, di ba? Bago ka kumain, magtrabaho ka muna. Pagtrabahuin mo ang kakainin mo. Kaya dan nangyari yan. Sabi ng Diyos, pagtrabahuin mo ang pagkain mo. Yan ang parusa ng Diyos. Sinumpa ng Diyos ang lupa. Kaya po tayo ganito. Nang mahulog si Adan sa kasalanan, lumaganap po ang kamatayan ng tao sa lupa. Wala tayong kamatayan. Tayong mga immortal gaya ng Diyos. Pero nang mahulog po sa kasalanan ng tao, pumasok po ang kamatayan sa tao. Ang tanong, namatay ba si Adan at Eva right away? Hindi.
nabuhay pa sila ng mahabang panahon. Saan mo pwede ikapit yung kanilang kamatayan? Namatay po sila sa espiritu. Dati connected sila sa Diyos. Nang nilabag po nila ang utos ng Diyos, natanggal yung connection nila sa Diyos. Sabi po ni Isaias, dito po sa 59, tignan po natin, babasahin natin. Ha? Isaias 59. Ang sabi ng kasulatan, 59 to, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yun. Yung kasalanan ang nagpawalay sa atin sa Diyos. Ang Diyos ay napakalapit. Si Adan noon, nakakausap ang Diyos ng ganito. Pero nung magkasala po si Adan, ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ang sabi ni Adan, nandito po, nagtatago ako. Kita niyo po. Kasi po, nagkasala siya. Dahil pinakinggan niya ang kanyang asawa. Kaya sabi ng Diyos, dahil nakinig ka, sumunod ka sa iyong asawa, Adan, layas! Pinalayas po sila sa paraiso. Sa lupa ka nang galing, sa lupa manggagaling ang kakainin nyo. Magbungkal ka ng lupa. Oh. Kaya sinasabi ko po, bago ka kumain, magtrabaho ka muna. Pwede ba puro kain lang? Wala. Kaya ang tao po, sa kagustuhan na mapakain ng pamilya, trabaho ng trabaho, kumisan magpupunta pa ng abroad para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Isipin niyo po yan. Ang dahil po sa kasalanan ng unang Adan o unang tao. Salamat. Salamat sa Diyos. Bakit? Ibinigay ang kanyang anak, ang ikalawang Adan na si Jesus. Buti binigay po ang Jesus, ang ating tagapagligtas. Siya po ang tutulong sa atin. Ang sabi po sa unang 1:8, ganito nakasulat, kaya't naparito ang anak ng Diyos si Jesus upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Anong trabaho ni Jesus? Wawasakin ang dyablo. Wawasakin yung ginawa ng dyablo sa buhay ng tao. Kanino? Mga sumasampalataya sa Kanya. Yung sasampalataya kay Jesus, ang tinutukoy po rito ni Juan, na yung ginawa ng dyablo sa buhay nila, ay wawasakin ni Jesus para tayo po'y makalaya sa kasalanan. Isipin niyo po, wala tayong kakayahan, kaibigan. Kahit anong mayaman ka, mahirap ka, wala kang magagawa upang patawarin ng Diyos sa iyong kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Kaya sinabi ni Pablo, tingnan niyo po, bakit sinabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Ito po sa Roma 3:10, ang sabi ni Pablo ay, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kita niyo? Kahit isa, sabi niya, wala siyang nakitang matuwid. Bakit? 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam niyo, pagka wala ka ng takot sa Diyos, kahit alam mong masama ang isang bagay na ito, gagawin mo. Wala ka ng takot eh.
Kasi kung may takot ka sa Diyos, alam mong masama ang bagay nito, hindi mo gagawin. Kasi alam mong masama eh. Pero ang tao po, sige dito, bira doon. Wala na pong takot sa Diyos ang tao. At saka lang po nare-realize ng tao kapag siya ay nalubok na po sa malaking problema. Kaya sabi ng mga tao, yayain mong Bible study, ayaw nila. Pero pag kami sakit na yan, naalala ko nung araw. Totoo ito. Napadaan ako sa isang bahay, nandun pala yung lalaki. Kasi ang lalaking ito, na sinasabi ko, ang gusto niya sa akin noon, nasabi niya, Pastor, gusto ko magkaroon ng Bible study sa amin. Ang problema, yung asawa niya, kontrabida. Minsan, dumaan ako sa kanila, sabi ko, kumakatok ako. Tao po ako. Tapos sumagot yung, wala yung lalaki, sumagot yung babae. Walang tao! Sabi ko sa kanya, ikaw, di ka ba tao? Wala raw tao. Kasi nga, ayaw niya po ng Bible study sa kanyang bahay. Pero kung nandun siguro yung lalaki, hindi siya umubrahe, kaso wala yung lalaki. May isang pagkakataon naman, ito yung asawang babae, umuwi sa probinsya, sa Bisaya. Yung asawang lalaki, matino ko siya nakakausap. Ilang beses kami nag-Bible study, nakakausap ko siya mayos. Aba, nung dumating yung asawang babae, nagiba. Ang sabi ng lalaki, magbuhat na yon. Kita niyo. Ayaw ka na kitang makita. Siguro po, na-influensyahan siya ng kanyang asawang babae. Ang sabi ko, nung wala yung asawa ko, napakabait ko naman. Kaya ngayon dumating lang ang asawa mo, ganyan mo pa ako, na sinasabi mo, wag mo ako gusto magita. Alam mo kung ayaw mo, di alis naman ako eh. Hindi na tayo magkikita talaga. Dahil sabi mo, wag na tayo magkita. Nakita niya. Hindi na kami nagkita kasi hindi ko na binalikan. Balik tayo doon sa isang kwento ko, yung asawang... Minsan napadana naman ako sa kanila. Nandun yung lalaki. Nakita ko, kumusta ka na brother ka ako? Ang timano po, kumuha sa silya. Pastor, umupo ka muna, sabi niya. Nagulat ako. Ba't ako pinaupo? Nagkwentuhan kami. Yung po pala, meron na siyang sakit. Infection sa utak. Ayan o, tenga. Infection. Kinukwento niya sa akin. Alam niyo naman yung tenga at saka utak, magkalapit lang yan. Ganun ba? Sabi ko. O, kita niyo po. Kung minsan po, hindi natin sukat akalain, yung mga nangyayari, dumarating po yung ganyan. Alam mo, brother ka, kung yung asawa mo, kontrabida eh. Nung araw, gusto mo magkaroon ng Bible study sa inyo, pero yung asawa mo naman, ayaw naman niya. Hindi siya kumikibo. Pero ganun pa man, nag-Bible study kami kahit sa kalsada lang. Kalsada eh. Sa gilid lang, kasi masasagasa kami sa gitna eh. Saka pinag-pray ko na lang po. Alam niyo po, yung ganyang nangyayari, talagang nangyayari po yan. Bilang mga tao po, lahat tayo nagkasala, wala pong hindi nagkasala sa ating kaibigan. Kaya,
ano lang ang magagawa natin? Ang buhay natin, isuko natin sa Panginoong Yesukristo. Gusto natin gumaling sa karamdaman, lumapit tayo sa Kanya, isuko na ang buhay natin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, isuko natin sa Kanya. Kaya nga pinadala si Jesus dito upang siya ang tutulong sa atin. Wala tayong magagawa bilang mga tao po. Mahina tayo. Kaya kagaya ni Adan at Eva, konting kuliti lang ni Satanas, nadali! Nadali. Kaya lumagana po ang kamatayan sa bawat tao, sa lahat ng tao sa buong mundo. Dahil po sa kasalanan. Sabi ni Isaias, yan ang dahilan kaya tayo napalayo sa Diyos. Ngayon, pinalalapit na po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mateo 11:28. Anong sabi ni Jesus? Come to me, all of you. Come, come, come. May problema ka. Halika. Mabigat ang problema mo. Halika. Kasi alam ng Panginoong Yesus na wala kang magagawa, kaibigan. Wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. Mayaman, mahirap. Wala. Ang tanging paraan lamang, tanggapin, isuko, sundin si Jesus sa ating buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Dahil po sa kasalanan, dahil kawalan ng takot sa iyo. Kaya nga po kami nagkasala. Dahil po sa kawalan ng takot namin sa iyo. Hindi namin inisip. Ang inisip namin ay ang gusto namin. Patawarin mo kami. Sapagkat ikaw lang po pwedeng tumulong sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa barangay 102. Sonit District 1, Tondo, Manila. Happy Lord's Day po. Bye-bye. O, nakita nyo naman ang kasama natin. Si Nanay. Yan. Si Lekan. Babayo.